Binigyan tayo ng Diyos ng isang magandang lugar kung saan tayo maaaring mabuhay. Mga puno na maaaring silungan, mga hayop na maaaring alagaan, mga prutas na maaaring kainin, at isang mundong dapat nating pangalagaan at mahalin. Mahanap. Kaya ayaw ka ba magmagdalong? Ay, ito din pala kasi ito na. Oh, ito na ba yun? Tagal-tagal na din natin ito, ba? Oo nga eh, kasi napakahirap naman gawin. Pero buti na lang, matapos natin ng oras, di ba? Marapit na rin natin sa iba. Oo nga eh, buti na lang, matapos talaga natin. Praise God! Naku, ang tagal naman nila. Tawagan na kaya. Oo nga eh, project natin. Ano ba yung bahay sa area? Oo, ano ba tayo dito? Si Rolfo. Ay, may tao. Ayos na ba to? Oh, hindi wala kayong tao. Labing ko na pala eh. Ano nangyari? Ito, tingnan nyo. Ito yung nagawa namin ni Rosie. Kailangan na lang naman dyan yung pag-tiwan. Pwede ka naman umupo. Hindi pwede. Mainit eh. Mamaya na ito. Huwag muna tayo dito na mapalapas. Di ba wala? Wala mo. Tingnan mo. Kasi medyo to. Saksak mo ah. Sabihin ako po. Sabihin ako po. Balita pala eh. Kakapasok lamang ng balita, magsasagawa ng rollback ang ilang mga gasolinahan sa darating na araw. Nagsasabi ng magandang balita. Isa na rito ang pag-unlad at paglago ng produksyon ng langis, kaya sila nagbaba. May balita ring gumaganda ang ating kapaligiran at ang mga natural resources. Ba yan? Nag-rollback na naman ako sakto. Wala. Maliit pala eh. Bababa na naman pala yung ay, ang ay na pala ako, Noriel. Parang 50 centavos lang, gano'n din. Tataas ng piso, tapos ang baba 50 centavos. Eh, okay na kaya yun? Okay na yun. Dito naman walang baba. Oo nga naman, di ba? Kahit na mas malaki yung tinaas, tapos ang balik 15 centavos lang.
At least nakababad. Oo nga naman. Pero sa bagay, tama rin naman si Rorin eh. Kasi ang laki naman na tinataas nila. Sige. Gusto kita. Kasi, mayaman naman kasi sila ng stress. Damay ko pa. Ay, pagbabad. Oo. Oo, ako hindi ko nararamdaman. Para naman yung mga mahihirap. Oo nga Siyempre, naman. dapat yung pamahalaan, i-consider din nila yung mga mahihirap na tao. Dapat di ba patas lang? So, tama. Sabi nila na ako kung gagawin. Oo. Kasi sa kada labas ng gasolina, meron tayo tinatawag ng greenhouse gases. At yung greenhouse gases, kapag umakit siya sa ozone layer, nagkakos siya ng pagsikat sa ozone layer. Oo, malaki na nga daw butos na ozone layer na yun eh. Sa Afrikano, dun sa asthma. Eh di, isa lang ang dapat isipin dito. Sino rin? Kasi siya may kotse eh. Oo nga, saka ikaw. Hindi rin. Kasi Bakit yung naman? ibang kotse, pag hindi na nalinis yung makina, lumalabas ng maitim na asok. Pero yung mga malinis yung mga makina, hindi naglalabas ng mga... Pero di ba syempre nakakapag din yun ng air pollution? Hindi naman masyado. Pero, kailangan din natin sisihin dito yung mga nagmamain, yung mga nagpupunta ng mga kaulit. At sila din yung mga nagiging dahilan kung bakit tumataas yung mga hangin na madudumi at hindi na hanap na ba yung mga ulok. Diba? Oo, siya yung may kotse. Kung hindi nyo natatanong, yung kotse yung gamit ko yung tinatawag natin e-car. Na kung saan ginagamit ng electricity, yung mga solar panel, na kung saan yung sasakyan na yun yung napapagana siya gamit na gumagamit ako ng solar panel para yung energy na nagmumuna sa araw is masave niya dun sa sasakyan. Oo, mayama ka pala talaga. Hindi, kasi kahit na gumastos tayo, maging nature lover naman tayo. Eco-friendly pala ang car mo eh. Tama. Kisa naman sa pagtulan ng mga pamahalaan yung pagtaas ng gasolina. Pagtulan na lang nila mabuti yung paggawa ng mga electrical na kotse para makatipid sa gasolina, makatulong pa tayo sa... Oo nga eh, pero di ba? Nangangailangan pa rin yan sa paggamit ng e-car. O kaya di ba gamit yung solar panel. Saan tayo makakabilis pa? May sobrang mahal. Kung hindi naman pamahal, siguro mag-isip na tayo ng magandang best alternative din sa gasolina o sa tinatawag natin yung mga natural, pwede namang ibalik yung kalesa. Ang kalesa malalapit lang na sa papunta. Oo Kasi nga, ibang saka di ba pwede naman mag-bike na lang. Para mas makakasipid tayo. Saka alam mo yung gas na, yung sa coconut oil, yung kino-convert siya into gas para magamit. Narinig ko lang yun. Di ba may mga latest pa? Di ba may mga napapagod Tama yung tayo? oil. Oo, lalo. Oo nga, kasi paubos na rin ng mga natural resources natin. Mahirap din. Mahirap din maghanap ng alternative source. Oo, mahirap din magkukuhanan. Pero habang maaga pa lang, kailangan ng pagtuloy ng pansin yung paggawa ng mga ibang alternative na habang dami. Pero di ba hindi naman lahat ng tao makaka-afford bumili ng mga sabi alternative na. Kaya ang pinakamura pa rin yung sabihin na kahit tumaas siya ng piso, ng 50 centimos, at least afford pa rin siya ng mga. Oo nga naman. So, meron naman siyang bad effect sa ating earth. Meron naman na benefit, meron naman yung harm. Oo nga. O katulad na lang din ng mga eco-friendly na car. O di ba syempre may benefit din yun kasi nakakatulong siya sa na magawa din ng air pollution. Pero syempre hindi lahat nakaka-afford bumili ng ganun. Mas katulad ngayon, mahirap ang buhay. Gumamit ka lang dyan ng, bumili ka lang ng pagbigat na makakapagano ka ng tao. Ang problema kasi sa mga tao, masyado nilang inaapos yung mga resources. Kaya yung mga natural na sa pagkagubatan ng kalbo. Oo nga eh, sa pagkakaingin nila. Ayun pa rin. Dahil sa panood natin sa TV, dahil hindi na tayo masyadong nakapagpano. Oo nga eh. Hindi pa nga tayo mag-away. Dahil sa rosa. Five? Ay, hapon ka pala eh. Oh my God! Ay, uwi na rin kami. Nakatira pa ako. Nakakait lang yan, nalita. Gana.
Ayun lang, yan. Sige, mauna na kami. Ano na namin kayo? Teka lang. Post mo ba? Ay, yan, yatin na natin sila. Paano ko mauna na? Sige, promise. Ay, bukas na lang ulit. Sige. Bye-bye. Ingat kayo, ingat. Stop. Ngunit, ano ang ginawa natin? Mga bigay ng Diyos ating inabuso. Ano na ang nangyari sa mundong dati perpekto? Umisa ba ang lahat? Muling nagmahal ang presyo ng produktong petrolyo sa world market at sabi ng Department of Energy, posibleng sumunod rin ang Pilipinas sa linggong ito. Maging ang LPG magtataas din daw ng presyo kung matutuloy ang panibagong Magandang gabi, kapitbahay. May dumating na balita na ang ating mga natural resources at supply ng langis ay paubos na kaya lilimitahan na ang supply ng gasolina. Napagpasyaan na rin ng mga may-ari ng gasolinahan na magtaas ng 3 piso kada litro ng gasolina dahil Magandang araw. Ang ating bansa ay umaharap sa isang malaki at seryosong problema. Ang ating bansa ay nakararanas ng kakulangan sa langis at iba pang likas na yaman. Nais ko lang po na ipabatid na ginagawa po ng ating gobyerno ang lahat ng aming makakaya upang malutas ang krisis na ito. Maraming salamat po. Ay, tumirik pa. Arian, bumaba ka diri. Eric, walang gasolina. Yan. Matay eh. Nangyari dyan? Gagi, ay na. Ay mag-start. Walang gasolina eh. Ano nga? Ayaw pa magbukas. Magtulak na lang tayo. Tutulog lang tayo. Ay, sige. Saan tayo mag-aat ng gasolina? Liblib ng lugar ko tsaka ang diesel na. Sana panood sa TV. Una, limitado na ang pagbili ng mga gasolina ngayong mga pagkakataon na ganito. Eh, layo pa natin sa bayan. Kung gagawin natin, magtutulak tayo. Yun ang tanging magagawa natin. Oo. Tara, agtulak ko tayo.
Simulan na natin. Okay na. Pagod! Kaya tayo mahanap sa gasolina pa. Kanina pa tayo Maghapon na, baka ano pang mangyari sa atin. eh. Baka ano pang mangyari sa atin dito. Oo nga pa. Doon, may tao doon, malaki. Oo nga pa. Tanungan natin kung may Tanongin gasolina natin may gasolina pa dito. Naku, wala pa rin. Ang hirap na maghanap ng signal dito. Tapos na kayo ha. Anong klase itong lugar na to? Tingnan mo, kating-kating na ako dito. Ay, naku. Lalo naman ako, nung nakapalda pa ako. Tignan mo nga. Grabe ko lang kwenta naman sa cellphone na to. Bukod, ano nang lasing lugar na to, boss? Ang putik-putik. Ang dami pala mo. Ang dami-dami pang damo. Ew, baka may art dyan. Oo nga eh. Yan, ano yan? Gabing-gabi na. Yan. Saan nakita ko? Oo. May tao. Yan. Woo! Yan. Tara. Hello? Ay, hindi. Ayos kami. Woman. Pwede magtanong, ate. Dito. Ano ba yun? Tungkol dito meron po kayo. Nakagasolinahan. Naku, gasolinahan na naman. Yan nga ang problema namin. Dahil ba alam nyo? Hindi na, kaya kami naghahanap kasi. Ay, ganun ba? Kaya nga rin kami naghahanap eh. Hapon na kami dito. Lalo naman kami, kahapon pa. Ikaw, sumama ka na. Sumama ka na rin para sama-sama tayo. Saan naman? Maghanap. Tara, maghanap tayo! Trip ko. Nakakapagod na naman to. Kasi ang dami na. Ew, yak. Ano po? Pagpabuod dito yung sasakyan nyo. Tara na. Ano ba yan? Nalayo-layo na naman sasakyan natin. Wala pa yung mga kasamahan natin. Nasa na ba sila? Di ko nga rin alam eh. Nahiwalay na kasi tayo. Kasi, ba't pa kasi tayo humiwalay eh? Ewan ko pa. Mas naghahanap kasi tayo ng ano eh. Wala pa tayong gasolina. Ano ba yan? Napakagain naman na lugar nito. At dilim-dilim na. Tapos ang lamok-lamok pa. Inita naman yan. Init-init. Gusto pa naman ang dengue ngayon. Yaka mo na yan. Asa na kaya sila? Natin. Tapos na ako. Dahil na nito. Dahil na narating natin. May bike, pwede ba kaya itong Natisha ba yun? Oo, natisha. Yung siya pinatanin. Ayun pala eh. Tisha! Uy, ang tadyala na kayo. Pinatas nakita, dilim kasi eh. Kaya nga, kaya walang maputi. Ano, may nakita ba kayong gasoline station? Wala. Kita mo naman, napakaliblib, di ba? Malay mo lang. Wala, naiwan na nga yung sasakyan namin. Alam mo kaya? Alam mo, patre, pang init-init pa. Napapagod na ako. Alam mo ba ang hati? Kaya lang, tara dito. Tara na. Cut mo. Sige na. Wala tayong nagasolinahan. Sana tinipid ko na lang yung ibang natitira kong gasolina kahapon. Para hindi tayo naubusan noon. Dahil nagdugas na lang tayo. Kasi kahit sa malapit na, malapit na pupuntahan. Kung magamit pa ako ng gasolina, sana magamit ko na lang. Cut mo nga. Dapat yung buwan. Pwede lang mo na kayong Memo. Maligo ka pag buhay. Kalutang eh. Ngunit, ano ang ginawa natin? Mga bigay ng Diyos ating inabuso. Ano na ang nangyari sa mundong dati perpekto? Nasira ang buhaw na langit dahil sa polusyon. Mga halaman, mga puno'y na dati matibay, ngunit tumigay na at namatay na ngayon. Huli na ba ang lahat? Huli na ba para ating itong mga